Dahil ang resort na ito ay ang katangi-tanging nag-iisang resort na nasa gitna mismo ng Chocolate Hills. Hello guys, welcome back to my vlog. This is Dennis MTV. As an environmental planner or urban and regional planner, as an architect, bibigyan ko lang ng pansin o komento ang nangyaring issue na merong ugly resort na nangyari sa gitna ng Bohol, Chocolate Hills. Subscribe to my channel, Dennis MTV, and follow my Facebook page at Dennis Alberto Mota. Ipapakita ko sa inyo ang napakagandang resort sa Bohol. At ito ang pinangalanan na Captain Peak Garden and Resort. Bukod sa napakagandang resort na ito, ay maaamis ka rin sa ganda dito. Dahil ang resort na ito ay ang katangi-tanging nag-iisang resort na nasa gitna mismo ng Chocolate Hills. Mayroon naman silang entrance dito na 110 pesos at maaari ka na mag-swimming sa kanilang napakagandang pool. At 75 pesos naman para sa mga kids or bata. At mayroon din silang cottage dito na nagkakahalaga lamang ng 300 pesos. At kung gusto mo namang mag-overnight, mayroon din sila dito na available at nagkakahalaga lamang ng 2,000 pesos ang may aircon. At 1,500 naman sa walang aircon. At nagpaparent din sila dito ng tails na nagkakahalaga lamang ng 650 pesos. At sa may gustong pumunta dito, maaari nyo itong mapuntahan sa Barangay Libertad Norte, Sagbayan, Bohol. Umani ng batikos ang nag-viral na larawan ng isang resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ayon sa mga netizen, hindi makatwiran ang paglalagay ng istruktura sa tinaguriang isa sa UNESCO World Heritage dahil baka isira ito sa kalikasan. Alad namang nakaabot sa kaalaman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang issue. Kaya ipinag-utos na nito ang pagpapasara sa resort. Magsasagawa rin ng inspeksyon sa Captain's Peak Resort upang masiguro ang pagsunod dito sa temporary closure order na ilabas ng ahensya. Base sa aking video observation na nakikita sa social media, meron tayong dalawang anggulo na pwedeng tingnan. Unang-unang dito ay kung yung struktura ay nakalagay o nasa perimeter ng UNESCO World Heritage Site, hindi ito pwedeng i-construct na naayon sa ating mata. Sumunod naman dito ay kung yung struktura ay nakalagay sa labas ng UNESCO World Heritage Site, sa labas ng perimeter ng Chocolate Hills, pwedeng itong i-construct na naayon sa ating batas. Pangalawang anggulo na pwede nating tingnan ay ang mga lokal na authority na nangangasiwa sa pagpapatayo ng mga struktura sa loob ng bansa ng Pilipinas. Unang-una dito ay ang local government unit ng Bohol kung saan sila ay nagbibigay ng building permit for construction. At ang sumunod naman dito ay ang DNR kung saan sila naman ang nagbibigay o nangangasiwa sa pagbibigay ng ECC o yung sinatawag na Environmental Compliance Certificate. So silang dalawa ang mga ahensya ng gobyerno na pwede natin bigyan ng kaukulang pansin regarding sa issue na ito.